Ang bagal-bagal mo. Ito ang aming Ginoong Panginoon. Ang iyong misyon ngayon ay isa lamang. Tulugin mo siya, pampagising. Huwag kang maglalaro ng mga laro. Ang pulso. Pagkalason sa sinabar. Buti na lang at swerte ka pa. At nakilala mo ako. Gising-gising ka na? Sino ka? Ako, Anong amoy to? rosas. Amoy ng rosas sa katawan ko. Huwag kang aalis. Tingnan kita. Boss Sheng, pampagising na ang trabaho ko. Tapos na ang misyon. Aalis na ako. Balance, 80B, plus 24 din na sahod ko. Bigay mo ngayon. Sinabi mo lang na natulog kayo. Natulog na. Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka? Hubarin mo ang damit mo. Titingnan ko. Ito ang ebidensya. Tingnan mo mismo. Babe. Ma! Ay naku. Kakagaling mo lang sa ospital. Bakit ka nagtatrabaho? Akin na to. Umuwi ka na at magpahinga. Ha? Waning. Ang reaksyon mo. Di kaya buntis ka. Magbubuntis ka. Kaninong anak? Miss siya, kahabagan. Wala nang magagawa si Waning. Dobleng trabaho ang gagawin ko. Pakiusap, kahabagan niyo po. Iwanan niyo na lang ang anak ko at ang apo niyo. Ma, tumayo ka. Huwag mo siyang pagmamakaawa. Pakiusap. Bantis, noong nakaraan, may balita mula sa angkan na Sheng. Gising na si Sheng Linan. Mabuti, hindi na ako mahihirapang maghanap ng surrogate. Binibining siya. Lumabas na ang medical report. Ang kalagayan ng iyong katawan. Totoo, hindi ka pala magkakaanak. CJ, payag ako na ipanganak niya ang batang ito. Ipusan, lalabas na. Ipusan, kita na ang ulo ng bata. Lakasan pa, huminga ng malalim. Sige, ipusang mabuti. Boss Sheng, may masamang balita. Ah, hindi, masaya ito. Yung pampagising na ibinigay sa inyo dati. Ang anak ng angkan ng Pia, nanganak na siya ngayon. Maganda agad ng dote. Pupunta tayo sa angkan ng siya. Opo, Naku, nahihinaan na ang nanay. Nakakulong ang ulo ng bata. Hindi makalabas. Kung magpapatuloy ito, panganib ang buhay ng nanay at ng bata. Bahala na siya mamatay. Bigyan mo agad siya ng pangpaurong na matris. Kailangan malabas ang bata bago pumasok si Shinglinan. Kailangan may labas na ang bata. Kung hindi, tayo ang magkakagulo. Opo. Huwag bigyan ng pangpaurong. Masama iyan para sa bata. Nakikiusap ako sa iyo. Bilisan mo ang takbo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Sage, Boss Sheng. Lumabas na ang bata. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Anak ko iyan. Ngayon, anak ko na siya. Binibini, dumating na ang sasakyan ni Boss Sheng. Sa harap ng pinto. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo.
Anak ko na siya ngayon. Akala ko magalang sa larawan, pero si Sheng din ang mismo. 10-10 beses na mas guwapo. Nanghihina ang tuhod ko sa ganda. Narito ako para sundin ang aking asawa at anak. Iharap ang dote. Isang set ng Dragon Phoenix pulseras at alahas. Sake ng dote na 1 bilyon. Isang mansion sa exclusive village. At dagdag pa rito, ang kontrata ng paglilipat ng 10% pag-aari sa 5 bituing hotel ng korporasyon ng Sheng. Boss Sheng, ito po. Ang aking anak na si Tsiu. Napakabait, tingnan ninyo. Kuya Linan, tingnan mo, ito ang ating sanggol. Ang cute-cute, di ba? Yung babae na kasama ko ng gabing yon. May mahinang amoy ng rosas sa kanyang katawan. Sa kanya. Puro pabango lang ang amoy. Ikaw ba talaga ang kasama ko ng gabing yon? Kuya Linan, anong tinitingnan mo? Tingnan mo naman ang babi natin. Totoo, ang bata ay talagang dugo ko. Baka nagkakamali ako. Pero bakit wala akong pakiramdam na kilala ko siya? Tara na. Mag-impact ka muna. Sumama ka sa aking sangka ng Sheng. Sige, mag-impact na ako. Si Axie, anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Anak yan na iniluwal ko sa panganib ng buhay ko. Nababaliw ka na. Umuwi ka na. Hindi mo siya kayang talunin. Kung magkapatuloy ka pa, pareho tayong mamamatay. Pasensya na, Boss Sheng, binibining siya. May problema siya sa pag-isip nitong mga araw. Dadalhin ko na siya para magpatingin. Hatakin ninyo siya palayo. Huwag ninyong hayaang magwala siya rito. Sige. Kuya Linan. Masira ulo yang taong yan. Nitong nakaraan, nagkalat siya sa labas at nagasan ng bata. Ngayon, sinumang bata ang makita niya, gustong agawin. Huwag mo na siyang pansinin. Umalis na tayo. Tara na. Xiaowaning, may nagreklamo na ikaw ay nagkasala ng pagpapahamak sa isang sanggol. Sumama ka sa amin. Kriminal na Xiaowaning. Ang inyong ina na si Li Chunli ang nagpatunay na talagang sinubukan ninyong saktan ang anak ni Xiaoziu, kaya't inihahatol sa inyo ng hukuman ang 3 taong pagkabilanggo. Ikaw, bagong dating. Masahehan mo ang paa ko. Bakit ako? Ang lakas ng loob mong agawin si Mrs. ng Boss Sheng. Utos ni Boss Sheng, naalagaan kita ng mabuti. Baliw ka, sumasagot ka pa. Naniwala talaga si Sheng Linan. Sa kasinungalingan ni si Axie. Akala niya talaga baliw ako at nagnanakaw ng bata. Kaya pinagbilinan pa niya ako ng ganito. Anong ginagawa mo? Tigil. Xiaowaning, may bisita ka. Labas. Bakit ka nagsinungaling sa husgado? Ang gusto ko lang naman, maibalik sa akin ang anak ko. Anong iniisip mo? Patay na ang bata matagal na. Ayoko maniwala. Nung ipinanganak ko siya, malusog siya. Ipinakita sa akin ni Binibini ang death certificate mula sa ospital. Nung araw na kinuha ang bata, wala nang hininga. Binalaan niya ako kapag sinabi ko ito. Kay Boss Sheng, papaalisin niya ako sa angkanan siya at ititigil ang gamot ko. Impossible. Itinago niya lang yon sigurado. Siya ang dalagang mayaman at pinoprotektahan pa ni Boss Sheng. Kakayanin mo ba siya?
Tanggapin mo na lang. Gusto mong paniwalaan kung patay na ang anak ko. Impossible. Pinakiusapan ko siya ng matagal. Pumayag lang siya na kapag lumabas ka na. At titigil ka sa pagbanggit sa bata, bibigyan ka niya ng trabaho. Maging kontento ka na lang. Pakialam ka sa akin, ha? Nagdabog ka pa kay At. Nagtampo ka pa sa Candy. Saan ka siya? Si ate ang tama palagi. Kung hindi ka susunod, wala kang makakain. Nanay, nakapasa ako sa prestihiyosong universidad. Kikita na ako para sa'yo sa hinaharap. Ako nga hindi nakapasa. Bakit ikaw pa? Anong ipinagmamalaki mo diyan? Nanay, nung tinanggal niya ang admission letter ko, sinabi mong tiisin ko. Nung ikinulong niya ako sa kwartong dilim, sinabi mong magpakabait ako. Ngayon, ninanakaw niya ang anak ko at tiisin ko pa rin siya. Ako ba ang gamit mo para mapasaya ang angkan ng siya? Nanay, anak mo ba talaga ako? Tapos na ang oras ng pagbisita, umalis na kayo. Waning, maganda ang ipinakita mong asal. Kwalipikado ka para sa maagang paglaya. Anak, Pupunta na ako sa'yo. Waning, sinusundo ka na ni nanay. Naku, anak. Salamat sa lolo mo, sa atin ang anak ng kapatid, ang pinsan na hipag ko. May ipinakilala siyang super na mabait at matino. 45 taong gulang lang ngayon, at hindi ka naman niya inaayawan. Nakapanganak ka na, nakakulong ka pa. Hinihintay ka lang niya para magpakasal. Mamuhay ka na lang ng tahimik sa hinahara. Hindi ako magpapakasal. Ano ba yan? Matigas pa rin ang ulo. Nakakulong ka na, may anak ka pa. Dapat magpasalamat ka na lang may nagagusto sa'yo. Pinagpawisan ako ng dugo para lang mapapayag siya. Akala mo ba prinsesa ka? Magpasalamat ka na lang may kumakagat sa'yo. Sinabi ko na, hindi ako magpapakasal. Ay, anak, naibenta ko na ang Dory. Ginamit ko na para sa gamot ko. Kung hindi ka magpapakasal, gusto mo bang mamatay ako? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang mamatay. Manager, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ayoko sa may criminal na record. Umalis ka na. Paano kung hindi ako makahanap ng trabaho? Mapipilitan ba talaga akong pakasalan ang matandang lalaking yun? Hoy, bata, bakit ka ba kumakain ng siopaw dito? Halika. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Wala akong magawa, may sakit sa pamilya. Nag-a-apply ako ng trabaho. Oo, alam mo ba, may kaibigan akong babae na may bahay sa mayamang angkan na Sheng. May maliit na ginoong Panginoon sila. At naghahanap ng yayang ngayon. Angkan ng Sheng, yung pamilya ni na Xiaxiu at Sheng Linan. Yung mag-asawang hayop na yun. Pero sabi ni Xiaxiu, patay na raw ang bata. Bakit sila naghahanap ng yaya? Ipinakita sa akin ng binibini ang Death certificate mula sa ospital. Nawalan ng hininga ang bata ng araw na kinuha siya. Nagbanta siya na kung sasabihin ko ito kay Boss Sheng, papaalisin niya ako sa angkanan siya at titigil ang gamot ko. Talaga nga, niloloko lang ako ni Xiaxiu. Pero, yung babae sa bahay na yun, mainit ang ulo. Pinagmumura niya ang mga naunang yaya, kaya umalis sila. Pero, mataas ang sahod doon, 200,000 pesos isang buwan. Ate, pwedeng tulungan mo ako. Kapag natanggap ako, bibigyan kita ng malaking sobre. Maging mabait, alagaan ang Panginoon. Huwag makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Oo, Kapag nagkamali ka, tanggal ka agad. Sino ka? Ako po ang bagong yaya. Itaas mo ang ulo mo. Nakakakatakot ang tingin niya. Kilala kaya niya ako? Boss Sheng, ito po ang bagong yaya. Si Chia, medyo mabilis ang kamay. Boss Sheng, umiyak ang bata buong araw, hindi mapatahan. Ang bata. Sa edad na to, dapat ganyang kalaki na rin ang anak ko. Patahanin mo na ang Ginoong Panginoon. Tahan na, baby. Huwag na umiyak. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa bata.
Kapag nagkaproblema, ikaw ang sasagot. Opo. Linan, Lumayo ka sa akin. gusto ko lang sanang ayusin ang damit mo. Hindi ko kailangan. Linan. Kita mo naman, ala talagang pake ang Ginoong Panginoon sa kanyang asawa. Pampagising daw. Sa tingin ko, sumpa ang tawag yan. Ganyan din ang trato niya kay Xiaxiu. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya maniniwala sa akin. Siyempre, magkakamag-anak sila. Iyak ng iyak. Nakakainis. Nasaan na ba yung bagong yaya? Dali, pumunta ka rito. Tahan na. Xiaowaning, bakit hindi ka namatay sa bilangguan? Paano ka nakapasok sa angkan ng Sheng? Magnanakaw ka ba ng bata? O papatayin mo ako? Nag-apply lang po ako ng maayos. Gusto ko lang magtrabaho. Mang Aguela, bakit mo pinapasok ang ganitong klaseng tao? Alam mo bang nakulong siya noon? Paano kung patayin niya ang anak ko? Lumabas ka na ngayon din. Babaeng Panginoon, si Xiao Chia po ang pinili mismo ni Ginoong Panginoon na yaya. Kailangan po ng pahintulot niya para matanggal siya. CJ, ako mismo ang kausapin ko si Shenglinan. Xiaowaning, hinding-hindi ko hahayaang. Malaman nila ang totoo tungkol sa pagnanakaw mo sa bata noon. Kailangan kitang paalisin. Kuya Linan, mga dokumento lang ba ang tinitignan mo buong araw? Hindi ba gusto mong makipag-usas sa akin? Huwag kang papasok sa aking tanggapan kung walang importante. Nakakaabala ka. May importante nga, yung bagong katulong sa bahay. Nakakulong na siya noon. Natatakot ako para sa bata. Pwede mo ba siyang tanggalin? Nakakulong. Baby, huwag ka nang umiyak, okay? Mabuti naman ang pag-aalaga niya sa bata. Huwag nang tanggalin. Pero talagang natatakot ako. Sa susunod, huwag mo nang banggitin ang mga ganitong bagay. Pupunta na ako sa trabaho. Kuya Linan. Xiaowaning. Ikaw na babae, hindi kita pababayaan. Ang birthmark na ito. Baby, ikaw talaga. Huwag magmadali, kailangan ko munang makuha ang sample. Ano ang ginagawa mo? Wala. Gagawa ako ng gatas para sa munting Ginoo. Hinila mo ang buhok ng bata kanina. Bakit? Wala lang, ang cute kasi ng munting Ginoo, gusto ko lang hawakan. Alam na ni Xiaowaning, hindi pwede ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya agad. Nga, gamitin natin ang bata. Para lubusang magalit si Shenglinan sa kanya. Munting hayop, ngayon ay bibigyan kita ng sobra. At kasabay nito, ikaw ay palalayasin. May kakaiba. Bakit ang tindi ng tulog niya ngayon? Iyon ay ang lason mula kay Shenglinan. Hindi nalinis ng maayos ang lason at naipasa sa bata. Ano ang ginagawa mo sa munting Ginoo? Nalalason siya, tinutulungan ko siyang malinis ang lason. Katarantaduhan. Pupunta na ako para sabihin kay GNG, Panginoon. Bitiwan mo ako. Mamamatay na siya kung hindi agad maalis ang lason. Pampatulog lang naman yan, inagpapanggap pang doktor. Sakto, eto na ang pagkakataon para ipakulong ka. Nandito na lahat ng ebidensya. Huwag ka pang magdahilan. Si Linan mismo ang bahala sa'yo.
Linan, umuwi ka na, please. Mamamatay na ang anak natin. Yung yaya ang may pakana. Malapit nang dumating si Linan. Pagdating ni Linan, diretso ka na sa kulungan. Doon ka na magpakailanman. Si Aksiyuy, gago ka. Nagdudugas ka pa. Kayo dalawa, hawakan niyo siya at dalhin sa kwarto. Bitiwan niyo ako. Wala nang oras. Pinapatay mo ang anak ko. Babaliin ko ang mga kamay mo. Tigil. Subukan nyo lang galawin siya. Anong ginagawa nyo? Kumusta na ang bata? Dalhin niyo rito ang apo ko. Tingnan ko kung nasaktan ba ng babaeng yun. Ginoong Panginoon. Si Xiaowaning po ito. Kaninang umaga, nakita ko siyang may hawak na karayom, papatusok sa bata. Maliwanag na may masamang bala. Ano ba talaga ang nangyari? Kaninang umaga, napansin ko sa braso ng bata. May itim na marka. Lason yon. Sinusubukan ko siyang tulungan ng karayom, pero mali ang akala ng tagapangasiwa. Nagsisinungaling ka pa rin. Kuya Linan, sinabi ko na sayo. Nawalan ng anak tong babae na to at nakulong pa. Sira na ang isip niya. Ayaw niyang maging maayos ang buhay ng anak natin. Paano naman nangyari yon? Itinuring ko siyang parang sariling anak ko. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Nahuli na ba ako? Ako ang napapakain sa kanya araw-araw. Ako ang humihil sa kanya. Paano ko siya papatayin? Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Gagatin ko ang bibig mo. Nagsusuka siya. Bakit ang tindi ng pagsusuka mo, anak? Ginoong Panginoon, pakiusap, hayaan niyo muna akong tulungan ang bata. Mamamatay na siya kung hindi agad maalis ang lason. Huwag. Sasaktan niya lang ang bata. Hayaan mo siyang magtanggol. Linan, kuya, paano kung saktan niya ang baby? Isasakripisyo ko ang buhay ko bilang garantiya. Hindi ko kayang gamutin si Ginoong Panginoon, lalayas ako sa angkan ng Sheng. Uwi naman kayo. Opo. Sandali, para sa katiyakan. Tawagin ang pribadong doktor ng korporasyon na Sheng. Opo. Ginoong Panginoon. Ay, may epekto nga. Tumigil na sa pag-iyak ang Ginoong Panginoon. Ang apo ko, salamat at ligtas ka na. Ay, nagsusuka ng dugo ang bata. Doktor, tulong. Mga tauhan, huliin siya at dalhin sa bilangguan. Mabuti yun. Pagkatapos malinasan ang lason. Normal lang ang pagdagsa ng dugo. Humarap ka pa. Ikaw ang nagturok sa kanya para sirain siya. Totoo ang sinasabi ko. Noong nilunasan ko ang lason mo, hindi ba? Humarap ka pa kay Linan. Palayasin niyo na siya. Ano na ba talaga ang nangyayari? Boss Sheng. Ginawa ko na ang lahat. Hindi pwede. Kanina lang ay na-stabilize ko siya. Anina ay dahil sa sobrang pag-inom ng pampatulog, inaantok siya. Pero ngayon, wala nang magagawa. Impossible. Hayaan niyo akong tingnan ulit. Bitawan niyo ako. Apo ko. Bakit ka umalis ng ganito kaga? Hindi pa ako nakakapaghanda ng palawit para sa mahabang buhay mo. Patay na talaga. Xiaowaning, ito ang hinanap mo. Walang ibang dapat sisihin. Linan, mahal, pala na ang ating baby. Hindi man lang ako natawag na nanay, kahit isang beses, Linan. Impossible. Kanina nang ako'y magturok, humihinga pa siya. Patingin naman. Katiwala, dalhin mo siya sa istasyon. Tama, siya ang pumatay. Dapat siya'y hatulan ng kamatayan. Shinglinan, pagsisisihan mo ito. Hindi patay ang bata. Huminga ang apo ko. Ano ang nangyari? Linan, yon siguro ang ating baby. Ayaw tayong iwan. Masaya na masaya ako. Magpaliwanag ka. Pansamantalang nawalan ng buhay. Ang nagpasigla ng kanyang mga nerbiyos. Pero para sa mga detalye, tanungin ninyo ang nagturok kanina. Gunggong na doktor. Hands yan. Punta natin sa istasyon. Opo. Bitawan niyo ako.
Hindi ako pumatay. Tumahimik ka na. Aminin mo rin ang katotohanan. Sandali. Paumanhin, pulis. Nagkamali kami. Nagising na ang bata. Naghihintay sa'yo. Talagang buhay at ligtas ang Ginoong Panginoon? Ayon sa doktor, ang pagturok mo ang nakapagpagising sa kanya. Pagkatapos ng acupuncture, normal lang ang pagdagsa ng dugo at enerhiya. Ganyan talaga ang reaksyon. Nung sinabi mo dati, nung nag-detoxify ako, ikaw din ang nag-acupuncture. Hindi mali ang narinig mo. Pero ang teknik mo, kaparehong-kapareho ng taong nagligtas sa akin noon. Mabilis at matalas, hindi ito kayang gawin ng ordinaryong yaya. Maraming marunong ng acupuncture sa mundo. Kaunting kaalaman lang ang natutunan ko sa probinsya. Paano ko magagawa sa'yo ang acupuncture? Parang masyado kang nag-aalala sa anak ko. Hanggang sa handa kang isugod ang buhay mo. Trabaho ko sa angkan ng Sheng, responsibilidad ko ang Ginoong Panginoon. Responsibilidad? Parang sariling anak ang pagtrato. Siyawaning. Ano ba ang itinatago mo? Nandito na si Boss Sheng. Magsusuka ng dugo dahil sa pagdagsa ng dugo at enerhiya pagkatapos ng acupuncture. Normal lang yon, ligtas na ang Ginoong Panginoon. Siyawaning, nagdadahilan ka pa rin. Dahilan kung bakit ikaw nakulong noon, napakalupit mo. Nawala ang sarili mong anak, tapos inggit ka sa anak ng iba. Hindi ka talaga nagbabago. Kung ganoon, Miss Sia, mula kagabi pa. Ikaw ang laging naghahanda ng bote ng gatas para kay Ginoong Panginoon. Kaninang umaga, ikaw din ang unang pumasok sa nursery. Kung ganoon, ang sleeping pills na nasa katawan ni Ginoong Panginoon. Bigla na lang ba lumitaw? Huwag kang magsalita ng ngalang basehan. Linan, tingnan mo siya. Hindi lang siya pumatay sa bata. Ngayon, iniidad pa niya ang kwento laban sa akin. Tumahimik ka. Resulta ng pagsusuri. Unti-unting nawala ang lason sa katawan niya. Ang pamamaraan ng pagtusok ni GNG, siya, ay talagang napakagaling. Sa loob ng 20 minuto, gusto ko makita ang footage ng nursery. At ng koridor. Dagdag pa rito. Imbestigahan ang lahat ng nakahawak ng bote ng gatas ngayong araw. Opo. Hindi pinapayagan ng angkan ng Sheng ang mga taong maruruming kamay. Kung may mahuli ako, kayo ang bahala sa mga kahinatnan. Magpakita kayo ngayon. At maaari kayong umalis ng maayos. Boss Sheng. Ang mga surveillance device sa nursery ay na-format. Gamit ang profesional na kagamitan, hindi na mababawi. Ayos. May lakas ng loob maglaro sa angkan ng Sheng. Mukhang siguradong hindi ko mahuhuli, ano? Ginoong Panginoon, ako po ang nagkamali. Natatakot po akong maabala ang pahinga ng ginang, kaya lihim kong nilagyan ang bot ng gatas ng kaunting pampatulog. Pero, hindi ko po sinasadya na mapahamak siya. Pakiusap, Ginoong Panginoon, patawarin ninyo ako. Pagkatapos ng trabaho, may malaking pasasalamat pa. Ay, ikaw pala, salbaheng nilalang. Tara, ilabas ninyo siya. Mula ngayon, huwag nang tumapak sa angkan na Sheng kahit kailan. Ginoong Panginoon, Waning, talagang humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako sa'yo. Huwag na. Miss Sia, bago mo siraan ang iba. Siguraduhin mong hindi kita nahuli. Boss Sheng, ang kalagayan ng munting Ginoo ay nangangailangan pa ng 1 linggong pagtutusok at paliligo sa gamot para tuluyang matanggal ang lason sa katawan. At ang bagay na ito, tanging si Miss Sia lang ang maaaring gawin. CJ, sa susunod na buwan, ikaw ang bahala. Kung may anumang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Ito ang perpektong pagkakataon. Na manatili sa tabi ng bata at alamin ang kanyang pinagmulan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti ang munting Ginoo. Ito ang gamot ng munting Ginoo.
Pupunta ako sa kusina para ipakulo ito. Ang bait-bait ng munting Ginoo. Kumusta ang bata ngayon? Mas maginhawa na siya pagkatapos uminom ng gamot. Kanina lang, umiti pa siya sa akin. Tingnan mo, Ako muna ang magbuhat sa kanya. itayo mo siya at tapikin ang kanyang likod. Baka ako na lang. Tumigil na sa pag-iyak ang munting Ginoo. Punasan natin ang bibig, okay? Bakit may amoy ng rosa sa'yo? Anong amoy yan? Rosas. Amoy ng mga talulot ng rosas sa katawan ko. Linan, nandiyan ka ba? Nagluto ako ng midnight snack para sa'yo. Linan, nandiyan ka ba? Linan, anong klaseng kandado yan? Bukas, papalitan ko yan. Ang babaeng pampagising noong gabing yon. Ikaw ba yon? Sagutin mo ako. O hindi? Boss Sheng, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Siyawaning. Anong kinakatakot mo? Gusto ko lang alagaan ng mabuti si Ginoong Panginoon. Linan, ang init ng katawan mo. Siaksiyo, lumayo ka sa akin. Linan. Nilagyan ko ng pabango ang sarili ko, yung paborito mo. Matagal na nang ipinanganak ang bata, ni hindi mo man lang ako hinawakan. Di ba? Gusto mo rin naman, di ba? Siaksiyo. Huwag mo akong buluhin ng mga ganyang mabababong pamamaraan. Linan. Gusto ko lang naman na alagaan mo ako. Saan ka na, Sheng? Ang tagal kong nagtiis, alaman lang akong matinong katayuan. Ano ba ang masama kung pagbigyan mo naman ako? Ang katayuan hindi yan napipilit. Ang bata naman, hindi yan panakot para sa akin. Ngayon, lumabas eh. Linan, ikaw. Kailangan ko bang tawagin ang seguridad para palabasin ka? Hoy, huminto ka. Mula ngayon, walang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Bawal na bawal. Iimbestigahan natin ang bagong yaya. Siyawaning. Ginang, kagabi nung nagising ako, nandoon si Ginoong Panginoon sa nursery. Halos kalahating oras siya doon. Magkadikit ang mga daliri nila. Ano ang sinasabi mo? Ang gabaeng ito, si Xiaowaning. Hinipuan niya si Lin An. Talaga? Ang lambot ng tingin ni Ginoong Panginoon sa kanya. Napakalayo sa malamig niya sayo.
Sinabihan siya huwag magpuyat. Huwag magpuyat, alagaan mo ang sarili mo. Ang putang ito. Hinahabol ang lalaki ko. Kunin mo siya dito. Anong ginagawa mo? Siya Waning. Nawala ang aking singsing na may ginto at jede. Ikaw ang kumuha, di ba? Ikaw lang ang ganoon kababa ang uri para gumawa niyan. Hindi ako. Matigas pa ang mukha. Halughugin mo ang kwarto niya. Ginang. Nahuli sakto. Matigas ulo. Isara sa kwartong dilim. 3 araw walang pagkain. Tingnan natin kung paano pa siya mambabay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Bitawan mo. Siya Waning. Kilalang kilala mo na ang kwartong dilim, di ba? Noong nasa kulungan ka. Ilang beses ka na bang ipinasok doon? Ngayon, sariwain mo na lang ang alaala. Dalhin na siya. Bitawan niyo ako. Nanay, palayain mo ako. Ginoong Panginoon, umiyak ang bata mula pa kaninang umaga. Hindi siya uminom ng gatas, hindi rin uminom ng gamot. Nasaan si Xiaowaning? Sinabi po ng ginang na hindi siya nagpakita ng respeto sa inyo. Kaya ikinulong na po siya sa kwartong dilim kaninang umaga. Sino ang nagbigay sa kanya ng kapal ng mukha? Ang sabi po ng ginang, nagnakaw daw siya ng singsing. Ginoong Panginoon, ayon sa doktor, si Miss Chia, malinaw na may takot sa mga nakakulong na lugar. Malamang, noong bata pa siya, madalas siyang ikinukulong. Sa mga madilim at saadong lugar. Matutulog lang siya, at gagaling na. Alam ko na. Umalis ka na. Opo. Tama nga. Iyon ding amoy. Ng babaeng pampagising noong gabing iyon. Aray. Ginoong Panginoon, ayos lang po ako. Ginoong Panginoon, ako na po. Malalim ba ang sugat? Hindi naman. Pero may problema lang ako sa pagpapawis ng dugo. Kahit maliit na sugat, ganyan ang nangyayari. Ang bata rin mayroong congenital na problema sa pagpapawis ng dugo. Nagkataon lang. Sa susunod, mag-ingat ka sa pag-aalaga sa bata. Tulad mo, mahirap maghilom ang kanyang mga sugat. Opo, si J. Linan, bakit ka nanidiri sa kusina? Kasama ang isang yaya. Paano kung may makakita? Anong sasabihin ng mga tao? May kailangan ka. Ako ang nanay ng batang iyan. Mas pinagmamalasakitan mo pa ang isang estranghero kaysa sa akin. Nasugatan ng kamay ng nag-aalaga sa bata. Sino na ang mag-aalaga? Ikaw ba? Ako, Umalis ka dyan. Huwag kang makialam. Iwisik mo muna bago balutin. Linan. Siya Waning, maghintay ka lang. Kahit anong paraan, ang mahalaga ay mabuntis ko siya. Siya Waning at ang batang iyon ay kailangang umalis. Kuya Linan, magdamag ka ng nagtatrabaho. Uminom ka muna ng sabaw ng itim na manok para bumalik ang lakas. Ilagay mo na lang dyan. Mainam pa habang mainit ang sabaw. Uminom ka na.
Ito ang pinakamalakas na gana. Makikita ko kung paano ka tatakas. Kuya Linan, masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo ba? Layas, Huwag kang magpanggap. Alam ko, alam ko. Gusto mo. nilason mo ako. Pampagana lang yon. Mag-asawa naman tayo. Mag-asawa. Siyaksiyo, karapat dapat ka ba? Nakakadiri ka. Kuya Linan, Kung magkakaroon ka ulit ng ganitong masamang balak, ang kanang siya ay sasamahan ka sa hukay. Layas, Linan, Ginoong Panginoon, bakit ka ganyan? Ginoong Panginoon, nagkakamali ka ng tao. hindi ako nagkakamali. Ang tagal kitang hinanap. Saan ka pupunta? Papaalisin ba niya ako? Hindi ako pwedeng umalis sa anak ko. Aalagaan ko ang Ginoong Panginoon. Ang nangyari kagabi ay aksidente lang. Hindi aksidente. Ang amoy niya. Ang reaksyon niya. Siyang siya. Magpa-schedule ng medical check-up mamayang hapon. Tutukan si Xiaowaning. At saka, kumuha ng sample niya at sample ng Ginoong Panginoon. Magpad na test. Diretso sa akin ang resulta. Opo. magpad na test pala siya. Siyawaning, huwag mong subukang sirain ang lahat ng meron ako. Nakakuha na ng dugo dati. Inutos ni Ginoong Panginoon, magpad na test kayong dalawa. Yene test. Kung talagang may blood relation, okay lang. Gusto ko ring matyan. Kung anak ko ba talaga ang Ginoong Panginoon? Ay, ang tagal naman ng pagsusuri. Okay lang yan. Siyawaning. Ang bagal-bagal mo sa pagkuha ng dugo, dahil ba sa kalat-talat ka sa labas, at may na-detect kang sakit, kaya ayaw mong lumabas. Kung kalat-kalat man ako o hindi. Wala kang karapatang humusga, isang sinungaling. Matigas pa ang mukha. Mukhang may sakit ka nga, kaya pinigil ka dito. Para sa pangalawang blood test. Ang pangalawang blood test ay para sa pagiging magkamag-anak. Walang kinalaman sa ST. Yaya lang siya. Karapat dapat ba siyang magpa-paternity screening? Ayaw pang aminin, dahil sa paglalandi mo kaya may sakit ka. Hindi ako naglalandi. Pero tungkol sa bata, mas alam mo yan kaysa kaninuman. Sumasagot-sagot ka pa. Manghahampas ka. Nagpaalam ka ba sa akin? Linan, nasasaktan mo ako. Boss Sheng, ang resulta ng medical check-up ng katulong. At ang ENA test report na hiniling mo ay nakuha na. Sumama ka sa akin, mag-usap tayo. Siyawaning, tapos na ang iyong magandang buhay.
Kung gusto mong makita, pwede mong buksan. Kung ang bata ay atin, ano ang gagawin mo? Ako. Paano kaya? Paano ito posible? Impossible. Malamang ang ELA test report sa pribadong ospital ng angkan ng Sheng. Imposibleng magkamali. Tiyak may mali sa isang bagay. Ang bleeding disorder ng Ginoong Panginoon, ang birthmark sa kanyang kamay. Pareho sila ng aking anak noong araw. Linan kuya, nakita mo, tama ako, di ba? Ang babaeng itong puta, sinasadya niyang magpalito sa'yo. Para sabihin kanya ang bata, para lang makaahon sa kahirapan. Kung magtagumpay siya, ako ang itatapon palabas ng angkan ng Sheng. Linan kuya, bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Buti na lang, nauna akong naglagay sa nurse. Pinalitan ko ng dugo ko ang kanyang sample. Siya Waning. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Mamaya, palitan mo ang blood sample ni Siya Waning para sa DNA test ng sa akin. Paano kung mahuli? Huwag kang mag-alala. Ako na ang may hawak ng angkan na Sheng ngayon. Kahit may makakita, walang maglalakas loob na gumalaw sa akin. Kunin mo na ito. Bakit? Parang hindi talaga anak ko ang bata. Siya ang pumalit sa dugo ko sa sample. May problema nga talaga ang report na ito. Hoy, ano ang tinititigan mo? Ikaw ang namboso sa asawa ko. Hindi pa kita nababayaran sa pagtataksil mo sa akin. Ngayon, tinitigan mo pa ako ng ganito. Si Axiu, hindi kailanman naging asawa kita. Ikaw. Ma, inagaw ni Lin An ko ng babaeng salbahe. Sabi niya, ayaw na niya sa akin na ina ng kanyang anak. Anong gagawin ko? Ang tuntunin ng pamilya Sheng, isang tao lang ang mamahalin sa buong buhay. Ang lalaking ito, binabali niya ang tuntunin. Ako. Ma, wag mo sisihin si Lin An. Sisihin mo, si Siya Waning, yung katulong. Siya ang namboso sa kanya. Yung Siya Waning na yun, napakalalandi. At ang dami niyang alam na kalokohan. Nasaan siya? Naglakas loob siyang sirain ang relasyon ninyo. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Siya Waning. Ma, siya yun. Siya ang namboso kay Lin An. Pinagalitan pa ako ni Lin An dahil sa kanya. Sabi niya, ayaw na niya sa akin na ina ng kanyang anak. Gusto lang niyang sirain ang pamilya natin. Siya Waning. Kahit naligtas mo ang apo ko, hindi ibig sabihin, maging mabuti, huwag lang magaling. Huwag gamitin ang bata para sa sarili. Para lang umangat. Hindi ko naman gustong umangat. Nailigtas mo ang apo ko, hindi kita pababayaan. Ganito na lang, bibigyan kita ng 1 milyon. Umalis ka sa pamilya Sheng. Hindi pa ako pwedeng umalis. Kailangan kong malaman kung talagang anak ko ba ang bata. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Alagaan ang bata. Bakit niyo ako pinalalayas? Alagaan ang bata. Sa tingin ko, gusto mo lang. Umakyat sa kama ng anak ko. Sundin mo ako, umalis kang maayos. Kung hindi, ipadrag ka namin palabas. Narinig mo, umalis ka ng kusa o hihilahin ka namin palabas. Hindi ako alis. Ikaw, yang malandi mong yan. Binigyan ka ng pagkakataon. Ayaw mo pa. Umalis ka na sa pamilya Sheng. Ayaw pa rin umalis. Ako. Ikaw ang dapat umalis. Kuya Linan, bakit lagi mo siyang pinapanigan? Sinasagot mo pa siya. Tapos na ba ang palabas mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ikaw ang ina ng bata. Si Waning ang tunay na ina. Ayokong ulitin ito. Ano? Linawin mo. Si Xiu ba ay? 1 taon at kalahati na, sa malakas na ulan, pumasok siya sa angkan ng Sheng at nagligtas sa buhay ko. Ay si Waning. Ikaw. Nang agaw ka lang ng pagkakakilanlan ng iba. Nakikita ka dito sa angkan ng Sheng. Paano pwedeng mangyari yon, Linan? Nakita mo na ang ulat, di ba? Si Xiao Waning at ang bata. Walang koneksyon. Siya ang nagsisinungaling sa'yo. Ito ang ulat mula sa otorisadong third-party na ahensya. May video proof ang buong proseso. Sasagutin mo ba? Lahat yan ay gawa-gawa niya. Gusto lang niyang makisama sa'yo. Gusto niyang maging babaeng Panginoon ng angkan na Sheng. Lahat dahil sa kanya.
Ito. Lahat ng ito, pinilit niya ako. Hindi totoo yun. Pinilit. Pinilit ka bang palitan ng blood sample? Gumawa ng peking ulat? O pinilit ka bang idawit si Waning at ipakulong? Linan, alam kong mali ako. Ginawa ko lang yon dahil sobrang mahal kita. Nagkamali lang ako sandali. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Talagang nagsisisi na ako. Manloloko ka. Bulag ako nang nagtiwala sa'yo. Pagkakataon? Noong nakulong si Waning, binigyan mo ba siya ng pagkakataon? Tawagan ng sekretarya. Isampa ang kaso laban sa kanya sa paggawa ng peking dokumento. At hindi lang siya. Pati yung nurse na tumulong sa kanya. Sasagutin nila lahat ang kanilang mga kasalanan. Opo, Ginoong Panginoon. Umalis ka na. Linan, narealize ko na ang pagkakamali ko. Huwag kang matakot, nandito ako. Mula ngayon, walang sino man ang maglalakas loob na apihin ka. Waning. Kasalanan ko ito, naniniwala ako sa maling mga tao. Pinahirapan ka namin. Ginang Sheng, ayos lang. Nanay, dadalhin ko si Waning para makita ang bata. Hayaan mo ang mga tauhan ko, ang anak ko, na nagdusa ng napakatagal ang utang na ito. Bibilangin ko ng dahan-dahan. Hindi kita sinisisi. Pero hindi ko mapatawad ang sarili ko sa aking kapabayaan, lalo na ang mga taong nanakit sa iyo at sa anak natin. Paano mo naisip na ipa-verify ulit ang dugo? Akala ko, naniwala ka sa peking resulta. Nang makita ni Saxio ang report na yon, ang kanyang mga mata. Parang nakakita ng kayamanan, kaya pinapunta ko ang mayordomo. Para ipatest ulit, binantayan ko ng personal. Kahit ang tubo ng dugo, hindi ko hinayaang hawakan ng iba. Salamat. Huwag kang magkunwari. Hindi ang salamat ang gusto kong marinig. Ang gusto ko, maging ginang Sheng ka, at ikaw at ang anak natin ay manatili sa tabi ko magpakailanman. Ang pwestong ito, walang sinumang maglalakas loob na agawin sa'yo. Shenglinan. Ano? May lakas ka ba ng loob na tanggapin ito? Dahil pinakialaman mo ako, dapat handa ka sa mga kahinatnan. Sino ang takot? Sige, sana hindi ka matakot. Shenglinan. Hindi ko gusto ang isang gabi mong pagiging pabigla-bigla. Ang gusto ko ay ang panghabang buhay mong pagsama sa akin. Tapos ka na bang humimas? Kapag sinabi mo ulit na aksidente lang ang kagabi, hindi kita papatawarin. Sino ang nagsabi sa iyo na balikan ang nakaraan? CJ. Sumusuko na ako. Tama ang lahat ng sinasabi ng Ezra Sheng. Hoy, Yung MS Jia na nagpapagamot sa Batang Panginoon. Ang nanay niya ay inatake sa puso at dinala sa ospital. Ma, okay ka lang ba? Pagkatapos ng operasyon ng nanay mo, hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Sobrang emosyon ang nagpabalik ng dati niyang sakit sa puso. Inatake sa puso at nawalan ng malay sa gitna ng kalye. Buti na lang may mabuting loob na nagdala sa kanya sa ospital. Pero hindi talaga kaya ang kalagayan niya. Kailangan pa siyang operahan ulit. ihanda ang pinakamagandang kwarto at doktor para sa kanya. Ganito ang kalagayan ng pasyente mula pa ng isilang. Kung gusto mong tuluyang gumaling, may isang laboratorio sa ibang bansa na may espesyal na gamot, pero milyon-milyon ang halaga ng isang iniksyon. At napakahirap makuha ng gamot na iyon. Kung manugang ko na siya, hindi problema ang pera. Kung kinakailangan, bibilhin ko ang buong laboratorio. Waning, may dalawang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Waning, boss Sheng na lalaking yan. Di mo kayang kontrolin. Yang pwestong yan, para kay Miss Chia. Naik kami ni Shenglinan. Magkagusto sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako apihin. Kaya, ipinakulong mo si Yeyu. Para lang maagaw ang posisyon bilang MRS Sheng. Kaya hindi ka talaga nag-aalala sa akin. Para kay Xiaxiu ka nagsasalita. Waning, pakiusap ng nanay mo. Kahabagan mo naman. Palayain mo na si Yeyu, ha? Alam na niya ang pagkakamali niya. Huwag mo na siyang pahirapan sa kulungan. Ikaw ang dahilan kung bakit si Boss Sheng
ang nagpakulong kay Yueyo. Nay, noong ako ang nakakulong. Wala kang pakialam sa akin noon, ah. Siya ang prinsesa ng angkan ng Xia. Dalisay ang katawan niya. Isang araw lang sa kulungan, bababa ang buhay niya. Saan ka naman makakapantay sa kanya? Mahalaga siya, ako ang dapat magtiis. Ang dami kong hirap na tiniis sa kulungan. Bakit hindi mo ako pinakawalan? Pinabuti mo pa ako sa kulungan? Bakit sa isip mo? Ako lang ang pambara sa mga kapalpakan niya. Kumain ka sa Xia, tumira ka sa Xia, sila ang nagpalaki sa'yo. Dapat lang na mabuti ka kay Yueyo. Magkapatid kayong dalawa. Alam na niya ang pagkakamali niya. Ano nang masama kung patawarin mo siya? Magkapatid. Inagaw niya ang buhay ko. Ninakaw niya ang anak ko. At nang itinanim niya sa akin ang kaso para makulong ako. Bakit hindi mo sinabing magkapatid kami noon? Ikaw ay naku. Atarantaduhan ang pinagsasabi mo, Xia Wanning. Kailangan mong iligtas si Yu ngayon, kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Ginagamit mo ang sarili mong buhay para manakot sa akin. Utang na loob natin sa angkan ng Xia. Kailangan mong iligtas si Yu ngayon, kung hindi mo gagawin. Ipapaalam ko sa lahat kung gaano kasama ang asawa ng angkan ng Sheng. Inay. Ako ang tunay mong anak, Inay. Ako ang iyong laman. Para sa ibang tao, ginamit mo ang buhay mo para pilitin ako. Wanning, makinig ka sa akin, anak, iligtas mo si Yu. Pagkatapos nito, magiging paborito pa rin kitang anak. Hindi ko siya patatawarin. Xia Wanning, pinakain kita pinalaki. Ngayon hahayaan mo lang akong mamatay. Kung ako'y mamatay, hindi ka rin mabubuhay. Hulihin siya. Talagang gusto mo akong patayin? Sa lahat ng mga taon, ang pagmamahal at pagsisilbi ko sa'yo. Ang mga sakripisyong ginawa ko. Sa wakas, nakita ko na ang tunay mong mukha. Dalhin sa bodega. Xia Wanning, kailangan mong iligtas si Yu ngayon. Kung hindi, babalik sa'yo ang lahat. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Ako ang tunay na ina ni Wanning. Kung gagalaw ka sa akin, hindi ka palalampasin ni Wanning. Kung tunay nga na ina ka ni Wanning, siyempre, igagalang kita. Ano ang ibig mong sabihin? Tuloy. Ano ito? Wala lang. Mga insekto lang, ahas at daga. Kung magsasabi ka ng totoo tungkol sa pinagmulan ni Wanning, parang walang nangyari. Kung hindi, Ako ang tunay na nanay ni Wanning. Pinakain ko siya ng malaki. Paano ko hindi malalaman ang totoo tungkol sa kanya? Huwag mo akong lokohin. sa mga nakaraang taon, ginago mo siya, inapi, sinaktan. Hanggang sa gusto mo pa siyang patayin. Nagkamali lang ako. Para din naman sa kanya yon. Natatakot ako na magdusa siya kung sumunod sa'yo. Kung ganoon, tikman mo ang laman ng kahon. Aray, alisin mo yan. Huwag mo akong hawakan. Ako, sasabihin ko na. Si Wanning, hindi ko talaga anak. Pero sa mga taong yon, hindi ko naman siya pinabayaan. Pagkain, gamit, lahat binigay ko. Tumigil ka sa kakadaldal. Sabihin mo, sino ang tunay na ina ni Wanning? Si Madam Xia. Ang dating rina ng angkan ng Xia. Noong mga panahong iyon, gusto kong magkaroon ng magandang buhay si Wei Yu, para hindi siya maghirak kasama ko. Kaya pinalitan ko ang mga sanggol. At pinapalit ko si Wei Yu bilang tunay na heres ni Wanning. Si Wanning. Bakit siya ang nagdusang mula pagkabata dahil sa kasakiman mo? Lumaki siyang inaapi hanggang sa hindi niya alam kung sino ang tunay niyang ina. Hindi naman siya lugi. Noong ipinanganak siya ni Madam Xia, namatay ito dahil sa malakas na pagdurugo. Kung wala ko, namatay na siya sa gutom. Tumahimik ka. Huling tanong na ito. Talagang namatay sa pagdurugo si Madam Xia. Nakita ko mismo. Huwag mong kalimutan, ang totoong anak mo ay nasa kulungan pa rin. Kung gusto mong mabuti ang pagtrato sa kanya sa loob, magpatuloy ka sa pagtatago at pagsisinungaling. Sabihin mo,
Tunay bang namatay si Ginang Xia sa malakas na pagdurugo? Sasabihin ko, pakiusap, huwag mong pahirapan si Yuyu. Noong panahong iyon, sinamantala ko ang kahinaan ni Ginang Xia pagkapanganak. At palihim kong pinalitan ang sanggol. Pero bigla siyang nagising. Natakot ako na mabuko. Kaya kinuha ko ang unan at tinakpan ang kanyang mukha. Pero hindi ko sinasadya. Sumisigaw siya para humingi ng tulong. Wala akong magawa. Dalhin siya sa presinto. Huwag, huwag. Ako ang nag-alaga at nagpalaki kay Waning. Para na rin akong biyenan mo. Huwag mo akong ipakulong. Bitawan niyo ako. Bitawan. Ang babaeng ito patuloy na naglalaway. Tingnan mo, ang cute. Anak, ang mga mata at ilong ay katulad mo. Maganda. Parang inaantok na siya. Mukha nga. Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Ang seryoso naman. Iniisip mo ba ako'y ng abala sa kanang Sheng? Walang karapatan dito at paalisin mo na ako. CJ, Umupo ka. ano nang nangyari? Kanina, ininterogahin ko si Lechon Li. Sinabi niya sa akin na hindi kanya tunay na anak Ano? noon pa. Para maging siksyak si Yue ang dalaga ng angkan ng Xia. Ang bagong panganak na ikaw ay pinalitan niya. Sa mga taong ito, ang kabutihang ipinakita niya sa iyo lahat iyon ay peke. Kaya, hindi talaga ako ang tunay niyang anak. At lahat ng mga taon na iyon. Nag-aral ako para sa kanya, nagtrabaho ako para sa kanya. Muntik pa akong mapilit na pakasalan ang isang matandang lalaki. Ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ko sa kanya. Isang malaking katatawanan lang pala. Lahat ng ito ay totoo. Inamin niya sa akin na siya ang pumatay kay Madam Xia para mapalitan ang sanggol. Pero ipinadala ko na siya sa presinto. Hindi siya makakataka sa parusang nararapat sa kanya. Shenglin An. Wala na akong tahanan. Alam ko ang iyong pag-aalala kaya nakapangalan sa iyo ito. Para sa iyo ito. Hindi para sa bata. Ang gusto kong sabihin ay, tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi dahil sa bata kaya kita pinanatili. Kundi dahil gusto kitang mahalin, ipagtanggol at hindi hayaang magdusa. Kahit kailanman. Hindi mo kailangang gawin ang mga ito para sa bata. Nakikinig ka ba sa akin? Sabi ko, tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi dahil sa bata kaya kita pinanatili. Gusto kitang mahalin ng tunay at ipagtanggol. Hindi kita hahayaang magdusa. Ikaw lang ang tunay na may-ari dito. Ikaw lang ang may karapatang magpalayas ng sinuman. Kasama na ako, syempre. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong yon. Shenglinan, napakabuti mo sa akin. Dahil alam kong karapat-dapat ka. Karapat dapat sa lahat ng pabor at atensyon ko. Patungo sa mga pagpapasensya ko. Salamat. Waning, nag-suffer ka ng husto noon. Gamitin ang card na ito sa kahit anong mall o club. Sabihin mo lang sa akin kung saan mo gustong pumunta. Ipaalam mo lang sa nanay. Ipapaayos ko ang lahat ng detalye sa pamamagitan ng aming caretaker. Siguradong maayos at komportable ang lahat. Lola, napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Kunin mo. Wala namang problema kung gagastusan kita.
At saka, naglabas na ang nutritionist na espesyal na Good Pregnancy Package. Araw-araw, Bird's Nest a sea cucumber soup. Sa susunod na taon, na magkakaroon ka ulit ng baby girl para sa akin. Kunin mo na ang binigay ng nanay. Naghihintay pa ang nanay na magkaroon ka ng pangalawang anak. Warning. Ang bracelet na ito ay pamanang kayamanan ng mga asawa sa angkan na Sheng. Noong nakikita kong malamig si Linan kay Chatsiu, hindi ko ito inilabas. Pero ngayon, ang tingin niya sa iyo ay puno ng pagmamahal at lambing. Tiyak na ikaw na ang pinili niya. Napakamahal nito, talagang hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Ito ay pamanang kayamanan ng aming pamilya. Tanging ang babaeng Panginoon ng Sheng ang pwedeng magsuot nito. Isusuot ko sa'yo. Sabi ng nutritionist, kailangan mong kumain ng maraming bird's nest. Pinabili ko na ang buong supply ng pinakamagandang klase. Siguradong, first harvest bird's nest lang ang kakainin mo. Naku, napakagastos nito. Anong gastos? Naghihintay ang nanay na magkaroon ka ng pangalawang anak. Kahapon, nagpa-reserve na ako ng top tier na prenatal team. Sa mga check-up mo. Hindi na tayo pipila, darating agad ang mga eksperto kapag kinawag. Inatasan ni Mama ang 3 Michelin star chef para sa'yo. Kain ka lang ng kain, kahit ano ang gusto mo. Ang haute couture gown na napili ni MRS Sheng, nandito na. At ang limited edition Hermes bag, nasa walk-in closet na rin ng master bedroom. Ayos. Ganito pala ang pakiramdam na pinahahalagahan. Hindi ko akalain, bigla ka na lang naging MRS Sheng. Akala ko, kung hindi si Tsiatsiwe ang MRS Sheng, si Miss Jiang naman. Ang swerte mo talaga. Sino ba si Miss Chayang? Sino yan? Yun ang childhood sweetheart ni Boss Sheng. At anak siya. Ang kilalang ang kanang sa traditional Chinese medicine. Pero umalis siya ng bansa. Kaya nakapasok si Tsiatsiwe. Kahit bumalik siya ngayon, wala na siyang magagawa. Ikaw na ang nasa puso ni Boss Sheng. Pati yung family heirloom, sa'yo na binigay. Ang pwesto mo bilang MRS Sheng, siguradong matatag na. Sino ang nagsabing kanya ang pwesto ng MRS Sheng? Ika ba yung babaeng pambagising kay Linan? Ikaw? MRS Sheng, siya po si Miss Jiang. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Salamat sa pagligtas mo kay Linan. Babayaan kita ng malaki. Pero, Kung mayroon ka pang natitirang hiya, dapat umalis ka na kasama ng anak mo. Saan ka na siya? Huwag kang magpanggap at mananatiling palamunin dito. nakukuya ko'y. Si MRS namin, siya ang tunay na nasa puso ni Boss Sheng. Ikaw, Kahit sino ka pa. Wala kang karapatang manakit dito sa angkan ng Sheng. Pagbalik ni Linan, babayaran mo to. Kung hindi lang ako nag-abroad, sana ako na ang kasama ni Linan ngayon. wala kang puwang. Ano man ang relasyon mo at ni Linan? Ako ang asawa niya ngayon. Ako ang babaeng Panginoon ng angkan ng Sheng. Bilang babaeng Panginoon, ipinag-utos ko sa'yo. Humingi ka ng tawad sa aking katulong. Babaeng Panginoon, ayos lang po ako. Tawagan mo si Linan. Si Awaning, isa ka lang. Swerteng katulong na nakapasok sa kamanilinan. Nakabuntis ka lang, napilitan siyang pakasalan ka dahil sa pangalan. Tumingin ka nga sa salamin. Amoy ka ng kahirapan. Wala kang modo sa pagtayo, wala kang modo sa pag-upo. Hindi mo ba nakikita na hindi ka karapat-dapat? Kung karapat dapat ako o hindi, hindi mo iyon desisyon. Kung ganoon ka ka-close kay Linan. Kilala mo siguro itong jade bracelet, di ba? Ito, iyon ang heirloom ng angkan na Sheng. Bakit na sayo? Ito mismo ang isinuot sa akin ni Lola Sheng, Yan Jiang. Kung may duda ka pa sa pagkatao ko, tanungin mo mismo. Si Lola Sheng at si Linan. Matutulog na ang baby, Yan Jiang. Sige, paalam. Ikaw at si Linan ay nagkatuluyan. Dahil mayroong batang ito. Kung wala ang batang ito, subukan natin. Ano ang balak mo? Huwag. Anak, ayos ka lang ba? Paumanhin, kasalanan ko lahat. Linan, nakauwi ka na. Ang tagal nating hindi nakita. Narinig ko ang tungkol sa pampagising mo. Kaya pinaggaspasan kong tapusin ang pag-aaral ko at umuwi ng maaga. Hindi naman ako huli, di ba? Parang hindi kita inanyayahan sa bahay ko. Hindi ka dapat dumating ng walang paalam. Kahit papaano, magkasama tayo mula pagkabata. Bakit ang tigas ang puso mo sa akin? Tigas ng puso. Kung saktan mo pa ang asawa at anak ko,
Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging walang awa. Paumanhin, Yanji Jiang. Ayaw ng asawa ko sa mga estranghero. Mangyaring umalis ka na. Butler, isama mo ang bisita palabas. Paumanhin, GNG, Jiang, halika na. Siya Waning. Sinakop mo ang pwesto ko. Babawiin ko rin yon balang araw. Gabi na, gusto mo lang ba sa bata? Ako hindi mo na alintana. Hayaan mo na lang ang kababata mong mag-alaga sa'yo. Nagsiselos ka? Anong kababata? Wala silang kasing halaga ng isang hibla ng buhok mo. Hindi naman ako ganoong klaseng babae na palaaway sa selos. Hindi mo na kailangang aliwin ako. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang nangyari ngayong araw. Napakagaling ng ginawa ng Yanji, Sheng, pinatibay mo ang iyong posisyon. Pinangalagaan mo ang angka ng Sheng. Napakagaling ng isang Yanji, Sheng. Karapat-dapat ka sa kwentas na ito. Kaya, Yanji, Sheng, gusto mo bang bumalik na sa pangunahing silid tulugan? Gutom ka na ba? Ako na ang maghahanda ng pagkain. Alaynan. Inay, Ginoong Jiang, Ginang Jiang. Tatay, anong tawag mo sa kanya? paumanhin, binibining Chia. Kayo at ang nanay ko, ang likod nyo, parang isa lang. Maari ko bang malaman kung sino ang mga magulang ninyo? Ako rin, binibining siya. Parang may koneksyon ako sa inyo. Para akong nakakita sa nawawalang anak kong babae. Ano ba to? Sa isang pagtingin lang. Anak na agad ang turing mo kay Xia Waning. Tito Jayang, Tita Jayang, ako si Xia Waning. Mga ordinaryong tao lang ang mga magulang ko. Kung ganun, nagkataon lang talaga. Nga pala, binibining Chia, ang dahilan ng pagpunta ko rito, ay dalhin si Wanwan para humingi ng tawad. Wanwan, ano ka ba? Humingi ka ng tawad. Wanwan. Tita, Ma, anong nangyari sa'yo? Tingnan mo, na-stress mo ang nanay mo, na-trigger na naman ang kanyang sakit. pwede ko bang subukan ang acupuncture? Marunong ka ng acupuncture? Huwag. Yang acupuncture na yan, hindi yan lehitimo. Paano kung? Mas lalo pang lumala ang kalagayan ni inay. Kung ganyan ang paninira mo sa asawa ko, mas mabuti pa. Nadalhin niyo na lang si Tita Jiang at kayo na ang mapagamot sa kanya. Ako. Sandali. Epektibo talaga ang acupuncture sa sakit ng nanay mo. Ako na ang gagawa. Six, subukan natin, GNG, Chia. Paano kung mapahamak niya si Ma? Tumahimik ka. Sige, susubukan ko. Ma, gising ka na. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman, Tita Jayang. Dapat lang naman yun. Ang bait-bait na babaeng to, sana anak ko na lang siya. Kung hindi nawala ang anak ko, ganyan na rin siguro siya kalaki ngayon. Waning, napagdesisyunan ko na ibigay sa iyo ang 10% ng shares ng korporasyon ng Jiang. Tito Jayang, hindi ko po ito matatanggap. Masyadong mabigat yon. Ma, Pa, naloloko na ba kayo? Ibibigay niyo ang shares sa isang dayuhan. Hindi siya dayuhan. Magaling na magaling si GNG. Chia sa acupuncture. Para sa akin, may magpapatuloy na sa tradisyon ng TCM. Waning, gusto kitang turuan ng mas malalim tungkol sa acupuncture. Payag ka ba? Sikat na eksperto sa kisel si Tito Jiang, Payag po ako. Imbestigahan mo ang relasyon ng angkan ng Jiang at ni Waning. Pati na rin ang tungkol sa ginang ng angkan ng Xia. Hindi ko inaasahang makikilala. Ang isang babaeng kasing gaya ni Waning. Sayang lang. Hindi siya ang nawawala naming anak. Ano naman? Kahit wala siyang dugong Jiang. Maaari naman natin siyang gawing ampon na anak. Si Wanwan nga, hindi rin naman natin tunay na anak. Tama ka. Bukas, tatanungin ko siya. Sige. Kakilala lang, ampon na agad ang gusto. Kung totoong may dugong Jiang siya, ano kaya ang mangyayari sa akin? Hindi. Hinding-hindi ko papayagan yon. MS Jiang, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa sample na dinala mo. May relasyon sa dugo si Xia Waning at ang ina mo. Tunay na anak ng mga magulang ko si Xia Waning. Talagang tunay na anak ng aking mga magulang si Xia Waning. Dumating na si Waning, opo ka. Dito, parang sa sarili mong bahay na, huwag kang mahiya. Espesyal kong inihanda para sa inyong dalawa.
Sana ay huwag ninyong itong ituring na maliit. Paano ko ituturing na maliit ang isang napakatalino at maunawaing estudyante? Masaya pa nga ako, bilang iyong guro. Bibigyan kita ng isang regalo. Yun Hishaishen na ipinamana sa pamilya Jiang. Dahil dito, naitatag ng pamilya Jiang ang kanilang pangalan. Ngayong ikaw ay naging estudyante ko, ipapamana ko ito sa iyo. Ang Yuni Shizhen, ako ang dapat na tagapagmana ng pamilya Jiang. Bakit mo ito madaling ibigay kay Xiaoning? Bakit mo ito madaling ibinigay kay Xiaoning? Masyadong mahalaga ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Tanggapin mo na, sa iyong mga kamay, hindi masasayang ang mga karayom na ito. Gamitin mo ito upang masagip ang mas maraming pasyente. Tanggapin mo na, Wanning. Matanda na ang guro mo, hindi na niya kailangan ang mga ito. Si Wanwan naman, wala siyang sapat na kakayahan. Ika lang ang pinakaangkop para rito. Salamat po, guro. Si Wanning, bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa'yo? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa'yo? Wanning, mamaya ay magsanay ka muna sa silid aklatan. Pupunta muna ako sa ospital. Pagbalik ko, tuturuan kita ng personal. Wanning, samahan kita sa silid aklatan. At tatawagin ko si Wanwan para kumain. CJ, Wanwan, kain na. Ano, si Wanning talaga ang Tunay kong anak na babae. Wanning. Tia, Tumigil ka. Mga pulis, siya yan. Siya ang pumatay sa nanay ko. Hulihin niyo na siya agad. hindi ako ang pumatay kay Tia. Nasa kamay mo ang ginamit. Nagsisinungaling ka pa. Halatang halata, binugbog siya. Kailangan kong pigilan ang pagdurugo niya. Nagkukunwari ka pa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mag-report sa pulis. Ikaw ay pinaghihinalaan sa pagpatay ng tao. Sumama ka sa amin. Bitiwan niyo ako. Tigil. Hindi ako naniniwala na si Wanning ang pumatay sa asawa ko. Huwag din kayong maniwala. tatay, sino pa ba ang papatay kay nanay? Kundi si Xiaoning, huwag niyo pong paboran. Dahil lang gusto niyo siya. Ngayon ko lang nakita ang kasuklam-suklam mong pag-iisip. Nagsisisi ako na pinalaki kita. Buhay. Buhay pa si Tia. Bitiwan niyo ako. Dalhin sa ospital, bilis. Doktor, kumusta? Renegatibo ang dugo ng pasyente. Wala kaming stock nito ngayon. Kailangan siyang operahan at bigyan ng dugo. Ako. Ako ang magbibigay ng dugo. Renegatibo ang dugo ko. Kapag kamag-anak ang nagbigay ng dugo, may panganib ng graft versus host disease. Mabuti nga kung mamatay si nanay sa operasyon. Sage, sumama ka. Hindi pwede. Bakit? Nandyan pa rin si Tita Jayang sa ospital, nakahiga. Dahil malapit na kamag-anak ka kung magpapadugo ka ngayon. Hindi mo siya tinutulungan, pinapatay mo siya. Paano niya nalaman? Malapit na kamag-anak. Si Wanning ang anak ng aking asawa. At anak mo rin, Tito Jayang. Ayon sa investigasyon, si Mrs. ang tunay na anak ng angkan ng Jiang. At si Jiang Wanwan ay anak ng angkan ng Xia. Ano to? Paano na to? Wala nang mapapadugo kay Tita Jayang. Paano na? Huwag kang mag-alala, inasikaso ko na. Darating ang dugo mula sa blood bank sa loob ng 10 minuto. Hindi. Mabubuko na ako. Wanwan, nasa operating room pa ang nanay mo. Saan ka pupunta? Wala naman. Wan, Nandito si Wanwan. siya ang gumawa nito sa akin. Hindi ako, ma. Huwag mo akong pagbintangan. Si Xiaoning ang may gawa nito. Huwag naman sanang dahil gusto mo siya, ipagkakanulo mo ang sarili mong anak. Nakita kong humampas ka sa akin ng florera. Nasaktan ka, naguguluhan ka lang. Kung ayaw mo maniwala, tawagin natin ang pulis. Nakita nila ang lahat. Si Xiaoning ang may kasalanan. Ginoong Panginoon, nakuha na namin ang CCTV footage mula sa angkan ng Jiang. Sino ba talaga ang nagpahamak kay Tita Jayang? Makikita sa CC kung sino.
Paano nangyari? Akala ko naka-off ang mga kamera. Mahina ang pangangatawan ng nanay mo. Nag-aalala ako, baka may mangyari sa bahay. Kaya nag-install ako ng extra. Hindi ko inakalang ikaw pala. Ako ang gumawa. Anong problema? Sinasabi niyang wala raw akong hilig sa medisina. Simula pa lang, ayaw na niya sa akin. Laging may nakikita siyang mali. Karapat-dapat lang sa kanya yon. Jayang 1-1, wala kang kaluluwa. Ikaw ang lalaki, alagaan ang anak. Ganito ka ba magpasalamat? Magpasalamat? Simula nang dumating ka, ikaw na lang ang nasa isip nila. Ako, katatawanan lang. Ang tagal-tagal kong pagsisilbi sa kanila. Hindi ba sapat yon kumpara sa isang tunay na anak na hindi nila nakilala? Huwag mo nang dudumihan ang kamay mo. Guardia! Dalhin niyo siya sa presinto. Ikaw at si nanay, pareho kayong may kinikilingan. Wala akong kasalanan. Kayo ang nagtulak sa akin. Siya Waning, maghintay ka lang. Kahit maging multo ako, hahabulin kita. Ang lahat ng ari-arian ng angkan ng Jiang, sa akin lang dapat yon. Ayos na, ayos na. Waning, tingnan mo to. Ano ba tong ginagawa mo? Ito lahat ng titulo ng lupa at bahay ko. Ito yung mga gift card. At ito. Ito ang 100% shares ng korporasyon ng Sheng. Sige, ibibigay mo ba sa akin ang lahat to? Ang tawag dyan. Prenuptial asset transfer. Mahal, pakasalan mo na ako. Paano kung tumanggi ako? Wala akong ibibigay sa iyo na pagkakataon para tumanggi. Sige, mga bagong kasal, lumapit pa kayo ng konti. Lumapit pa, tingnan ang kamera. 3, 2, 1.